Nakita nyo ba yung screen? Ay, wait lang. Ulitin ko. Ito, nakita nyo ba yung slideshow? Yung sa ano? Opo. Opo. Ay, sige, go. Wait lang ha. So, if meron kayong questions, pwede nyo kunyari, hindi nyo ako marinig or whatsoever, pwede kayong mag-chat sa chat box natin para hindi tayo magsabay magsalita. So, kumbangwa, I'm Madine Sensei. So, welcome sa orientation natin ngayon. So, I will be discussing about sa Japan, anong opportunities for caregivers for Japan. And then, yung about sa mga requirements or anong visa. So, first, wait. So ako before is naka-work na ako before sa Japan as a caregiver. Ano ba yung visa namin? Kay Gotokote yata yun. Basta yung sa JPEPA na visa. So yun, ipapakita ko mamaya yung yung kung anong mga requirements sa JPEPA. Pero sa i-discuss ko ngayon is about sa SSW visa. Kasi parang ano na nila yung wala na yatang trainee visa. So, tatanggalin na nila yung trainee visa. So, ito na yung bagong visa na pwede niyong applyan yung sa SSW visa. Wait lang ha. Sige, go. So, ito yung, ano mo siya? May lahat ba dito Tagalog or Bisaya or what? Sorry. Kasi Bisaya kasi ako guys. So, pasensya na sa aking Tagalog if medyo hindi maganda. So, Prometrics Nursing Care Skills, Orientation. So, yung ano ko kasi na class is about sa Prometrics. So, ano ba tong Prometrics? I-discuss ko din mamaya kung ano yung Prometrics, bakit kailangan nyo mag-take ng Prometrics na exam. Ay, wait. So, sa SSW visa, okay, di ba, Cebu, lang mo siya. Dito ko sa kabila. So, yung visa na pwede nyo applyan for caregivers is Specified Skill Workers Visa or SSW visa. So, itong visa na to is 5 years ang contract niya. So, 5 years kayong pwede mag-work sa Japan. I don't know, ay pwede naman siguro na makauwi kayo pero vacation for vacation. Pero hindi 1 month yung vacation sa Japan ha, unlike sa other countries like sa Middle East or sa Europe, yung iba 1 month yung vacation sa Japan. Yung sa amin before 10 days lang yung pinakamahabang vacation namin. So, yun. Then, if makapasa na kayo sa licensure examination for caregiver sa Japan, iti-take nyo siya dun sa Japan, pwede nyo nang madala yung family ninyo. So, before kayo makatake ng exam, need at least 3 years ng experience. Like, dun nag-work kayo sa Japan for 3 years. So, dun kayo mag-take ng, I think, first ninyong i-take na exam is yung parang, anong tawag doon? Practical. So, parang magde-demo kayo, ganyan-ganyan. In Nihongo-de siya ha. In Nihongo-de yung nyo, yung pagde-demo. Then, after doon, if makapasa kayo doon, proceed na kayo doon sa written na exam. So, if makapasa kayo doon sa licensure examination for caregiver sa Japan, pwede ninyong madala ang inyong family. So, if married kayo, pwede nyo madala yung asawa nyo and yung mga anak nyo. Then, if hindi pa kayo married, I think pwede nyo madala yung parents ninyo. And pwede din maka-work yung husband nyo or yung wife nyo doon sa Japan. Pero hindi ko sure if pwede sila full-time. Depende siguro sa situation.
So next, for questions, mamaya na kayo mag-question after the orientation para continue lang tayo. Next, yung basic requirements is at least 20 to 40 years old, pero hindi ko alam sa ibang agency kung until what age. Pero sa work ko before, sa Mirai pala ako nag-work before, yung Mirai Japan Davao. Sa Japan kasi ako naka-base before, pero ngayon nandito na ako sa Cebu. So before, yung sa ano namin sa Japan, ay sa Mirai Japan Davao, until 35 lang yung requirements namin sa age. Pero may ibang agency until 40 or 40 plus. So depende sa agency na applyan ninyo. Then pwede din at least high school graduate or merong NC2 certificate yung sa TESDA. So dapat yung TESDA accredited, mag-aral kayo sa TESDA accredited na mga caregiving schools. Then GFT or JLPT N4 passer. So ito yung sa language exam. So yung sa JFT, every month yung exam nila. Pero ngayon parang wala yata silang exam lately. I think pag-open sila ng new schedule by May. Then JLPT, twice a year lang tong JLPT na exam. So every June or July yata, then December pwede mag-take ng JLPT. Then Prometrics Nursing Care Skills English and Japanese passer. So ito yung sa skills exam. So kailangan kasi hindi lang kayo marunong sa language or hindi lang pwede yung marunong lang kayo sa Nihongo, at dapat marunong din kayo sa skills or paano ano ng patient, paano yung mag-handle ng patient, kasi hindi biro yung work as a caregiver kasi we are dealing with patients and we are dealing with lives. The next, if sa Japanese language, if zero Nihongo kayo or no Japanese language background, you may enroll first or study N5, then proceed to N4. So by level kasi yung pag-aaral ng Japanese language. So first is start muna kayo sa baba or yung basic, yun yung N5. Then next, N4. So yung ibang schools, 3 months N5, then 3 months N4, so total of 6 months. Then depende lang talaga yan sa pacing din ng students and sa schedule ng school. Then after nyong makapasa or makatapos ng N4 na class, pwede na kayo mag-take ng JLPT or JFT na exam. So pwede kayong mag-enroll sa Manabi Davao Japanese Language Training Center. So yun yung partner school namin before sa Mirai, and meron silang face-to-face class if taga Davao kayo, if nag-aral or if taga Mindanao kayo or sa malapit lang kayo sa Davao City, so pwede kayong mag-attend ng face-to-face class. Then sa online class, meron din silang online class. So pwede kayong mag-inquire sa Facebook page nila mamaya, sa Manabi Davao Japanese Language Training Center. I-show ko din mamaya yung Facebook profile nila. Ay, Sir Dwayne, excuse lang guys. Sir Dwayne, magkuan mo karon or dili lang? Orient? Sir Dwayne. Kasi andito din kasi yung representative or staff ng Manabi. Mag-orient mo, sir, dili lang. Hi, Miss. Say, try lang na ako ha kay nagpaabot pa jud mi kay Sir Rico. Mag-inform lang ko. Pero nag-join lang pud ko para at least na ako'y kuan. Sige. Thank you. Thank you. So, hindi pa sure if maka-orient ang taga Manabi staff kasi meron silang ibang ngayon important na gagawin. Pero if ever na hindi sila maka-orient now, so pwede kayong mag-inquire na lang sa kanila online or sa Facebook page. The next, sa Prometrics naman, so Prometrics Nursing Care Skills, you need to take and pass both English and Japanese exam. So once you already have a background in Nihongo, you may now enroll in our online class. So pwede, dalawa kasing part ang Prometrics Nursing Care Skills, yung English and Japanese. So sa English na exam, 45 items yata yung sa English exam, then sa Japanese exam 15 items.
So, kailangan talaga na marunong kayong mag-Nihongo kasi yung mga letters, wala siyang English na translation. So, ano talaga siya, in Nihongo, yung exam. Pero meron namang choices. So, computer-based naman siya. So, mag-click-click lang kayo ng ABC or whatever. Then, if you do not have Nihongo background yet, you may enroll first with our English class. So, if wala pa kayong Nihongo background, pwede din kayong mag-enroll muna sa English class. Kasi wala namang, sa pagkakaalam ko, wala namang expiration for now yung exam. Yung, kunyari, nakapasa na kayo. So, valid pa yung exams ninyo for how many years? Or test result for how many years? So, next. Ay, wait. So, class schedule. So, Monday to Friday, meron tayong evening class, 7 to 9 p.m. So, if maraming mag-request ng afternoon class, so pwede din naman mga 2 to 4 p.m. Then duration, so for English class, English is 2 to 3 weeks. Then Japanese class is 1 to 2 weeks. So, depende yan sa pacing ng students if mabilis silang maka-catch up yung students. Then, tuition fee for the online class. So, total tuition fee. So, ngayon, binabaan ko na yung price kasi before 5K yung tuition fee. So, ngayon, 3K, 3,000 pesos na lang siya. Then, kasi yung ibang schools din, merong nag-offer ng 6,000. So, medyo mahal. Then, your enrollment fee is 500 pesos. Deadline, April 6. So, ngayong Saturday na, para makastart na tayo ng class this Monday. If English lang yung iti-take nyo na exam, 1,500 yung tuition fee. If Japanese lang, 1,000. So, hindi pa kasali dito yung enrollment fee. So, different pa yung enrollment fee. Then, you may pay via installment basis, but you need to pay the full tuition fee before the class ends. Failure to pay the complete fee will not be given a soft copy of certificate of completion and will not assist during the scheduling of exams. So, wait, dito na lang. So, what to do? So, for magka-class orientation muna tayo before tayo mag-start ng class proper. Then, discussion. So, magdi-discuss ako about sa prometrics. Kasi medyo mahirap kasi yung prometrics, lalo na if wala kayong background sa medical. So, ako pala is registered nurse dito sa Philippines. So, medyo may knowledge din ako about sa caregiving. So, kasi same lang naman sila. So, if hindi kayo nakagraduate ng related sa medical na course, so medyo mahirap talaga yung prometrics na ipasa. Then, mock test. So, meron kayong mock exam after the discussions or after matapos natin lahat yung class. Then, meron din tayong mga quizzes, daily quizzes. Pero sa ano na kayo mag-daily quiz? Sa Japanese na part. Then, assist how to make prometric ID and book an exam. So, yung sa prometric ID, need nyo kasi gumawa ng prometric ID para makapag-book kayo ng exam online. So, after ninyong mag-make ng prometric ID, so if pwede nang mag-book ng exam, so tutulungan ko din kayo mag-book ng exam. So, sa Luzon, titingnan natin mamaya kung ano yung areas ng exam ninyo sa Luzon. Meron din sa Visayas, then meron din sa Mindanao. So, after passing the exams, you can now apply from different agencies. So, itong Mirai Japan, dito ako nag-work before. So, pero nag-resign na ako kasi nandito na ako ngayon sa Cebu. Then, sa lead, then magsaysay, TIFL, etc. So, i-check nyo lang sa POEA kung legit yung mga sites or mga agencies. So dito, so far, mga legit naman sila kasi yung sa Mirai, meron akong mga students na nandun na sa Japan ngayon. Then sa lead, yung isa kong student din, doon siya nag-apply. Sa Magsaysay, wala akong student pa na nag-apply dito sa Magsaysay, pero I know na legit yung Magsaysay kasi matagal na sila sa industry. Then TIFL, so meron din akong students na nag-apply dito sa TIFL. And before din, yung before pandemic, nag-apply din ako dito sa TIFL, kaya lang hindi ako natuloy kasi
pandemic kasi. So, pero yung iba kong mga kasamahan na nagpatuloy pa rin nag-apply sa TIEFL, andun na sila sa ano ngayon, andun na sila sa anong tawag doon? Sa Japan. Pero training visa pa lang sila. Pero I think i-change na yung visa nila to SSW next time yata. Sige, next. So, for example, tapos na kayo sa lahat ng exams, nakapasa na kayo sa JLPT or JFT and sa Prometric na exam. So, i-PM nyo lang ako ulit, i-update nyo ako sa results ng exams nyo. Then, i-forward ko sa inyo yung mga different agencies. Then, yung sa ano din, sa ano tawag doon? Sa Manabi, mayroon din silang mga partner agencies. So, pwede ko din kayo i-forward sa Manabi para sila yung forward sa inyo sa mga agencies na partner nila. Then next, so to those who want to enroll, so after orientation, please PM your details so that I can include you in our group chat. So yung name nyo, contact number, FB name. I-PM nyo lang ako sa mga gustong mag-enroll. So next, Q&A. So meron kayong questions? So the floor is open for questions. So pwede kayong mag-raise your hand or i-open nyo yung camera ninyo para malaman ko kung sino yung mag-question. Or pwede nyo din i-PM na lang sa group, sa GC, dito sa GC. Dito sa group, sa chat box, yung mga questions ninyo para basahin ko na lang. So, meron na pala akong mga ibang mga nakapasa na na students online before. Isa lang kasi yung nag-take sa kanila. So nakapasa, awa ng Diyos, nakapasa naman siya. Then yung isa, si Ma'am M, meron kasi akong ina-upload sa Facebook, sa YouTube ko nung online class namin before, pero Bisaya version kasi yun, kasi yung mga students ko mga Bisaya, so wala akong Tagalog version nun. Yun lang yung pinapanood niya. So nakapasa din daw siya sa exam. So nag-message siya sa akin. Pwede po bang mag-enroll both English and Japanese kahit hindi pa po passer? Passer ng ano po, ma'am? Hala, 9 minutes na lang. Passer ng GLPT, pwede po na hindi pa kayo passer ng GLPT or GFT at basta marunong na kayo mag-Nihongo. So okay lang yun na mag-enroll kayo. Sa SSW, hindi accepted ang JNAT ha. Yung accepted lang ng SSW visa is JLPT or JFT na exam. Hindi pwede yung ibang exams. Hindi na sila valid. So if meron na kayong Nihongo background, like maka-understand na kayo ng Nihongo or alam nyo na paano magsalita din ng Nihongo or magsulat ng Nihongo or magbasa ng in Nihongo, so yun, pwede kayong mag-enroll. So, meron pa kayong questions? Wait. I-share ko pala yung screen. So, meron na tayong 10 minutes o 9 minutes na lang para sa ano pala. Q&A. Wait lang ha. Ay, wait lang. Ano to? So, if meron pa kayong questions, i-PM nyo na. I-ano nyo na sa chat box dito sa Zoom para maano ko yun. Mabasa ko. So, ito pala yung page ng Prometrics. Nakita nyo ba yung screen? So, ito yung sa Prometrics SSW exams. So, dito kayo magla-login. So, mag-create muna kayo ng ID first, ID creation. Yan. Then, if ma-okay na yung ID creation ninyo, mag-login na din kayo. Then, dito na tayo mag-preserve ng exams. Then, for taking the exam, so meron tayong mga meron sa ibang countries din na magte-take ng exam. So dapat yung eligibility, basahin, wala. Nasa naman to. Sa eligibility, ano naman to Wait lang ha. Uy, wala. Ito, sa eligibility, so dapat
You must be 17 years of age or older on exam date. So, dapat 17 above kayo bago kayo makatake ng exam. Then, dapat din, anong tawag? Yung sabi nila, yeah. So, yung exam is computer-based lang siya. So, yun. Pupunta kayo sa testing center or examination center. Then, dun kayo mag-exam. Then, dapat hindi malabo yung mata ninyo. Or if malabo naman, pwede kayong mag-eyeglass, pero i-check nila yan before the examination kung wala ba kayong nakalagay ng mga something sa eyeglass ninyo. So, strict talaga yung testing center. Then, i-click niyo lang yung mga kung anong, kunyari na may questions, then i-click niyo lang yung answers, ABC, ganyan. Then, nursing care skills evaluation test, or yung sa English, 45 ang questions, then sa Japanese, 15. Then, sa English, 60 minutes lang. Then, sa Japanese, 30 minutes lang. So, schedule, acceptance period, exam. So, April, meron sa April, April to March. Then, exam nila is April to March din, 2025 until next year. So, depende lang yan kung anong schedule. Wait, hanapin natin kung meron ba yung schedule dito. So, dapat din, so, on the exam date, so we'll begin 30 minutes before the start of the test. So, dapat maaga kayo sa examination site. Hindi kayo pwede malate kasi hindi na kayo pwede makatake na exams, malate kayo. Then, dapat magdala din kayo ng valid ID. So, wag kayong magdala ng PhilHealth kasi hindi siya pwede. Kasi yung student ko before, hindi siya nakatake kasi PhilHealth na yung ID niya. So, much better is passport. So, test center schedule. So, may test. Yung test fee by country is sa Japan. Is sa Philippines, 400 siya ang bayad niya. Each. So, 400 sa English, 400 din sa Japanese. If sa nursing care skills. Sa JFT naman, mahal na yung exam nila. Before, 1.5 lang. Ngayon, 2010 na. So, nag-increase na yung nila. Nag-increase na yung price. Nagmahal na siya, besh. So, mag-take na kayo as soon as possible. Test center schedule. So, other exam schedule. Wait lang. Check natin yung saan. So, sa Philippines, meron tayong Cebu, Davao, and Manila. So, pag magpa-reserve na kayo ng exam, malalaman nyo yung location kung saan kayo mag-exam. So, kunyari, taga Luzon kayo, malalaman nyo kung saan sa Luzon. Kung sa Davao, malalaman nyo din asan, then sa Cebu. So, i-discuss na natin yan next time if mag-enroll na kayo. So, Q&A, wait. For first po, wala pang please. Yes, Ma'am Molo, meron po yung link, yung sinend ko, yung pinakita ko kanina, yun yung Prometrics na examination. Nag-self-study pa lang po ako ng katakana at hirgana kasi yung GLPTF JP, hindi ko matin kasi hindi pa marunong magsulat. Pwede kayong Ma'am Molo, mag-online class. Mag-online class kayo, Ma'am. Para much better, para mas maano kayo, mayroon kayong idea sa N5 and N4. N4 passer po ako at caregiving institute din. Pwede Nihongo lang i-enroll since nilang ko lang i-refresh ang Nihongo kasi. Hi, Sir Jay. Yung sa... What do you mean po na i-enroll? Yung sa Prometrics? Kasi sa Prometrics, skills about siya sa caregiving na skills, hindi yung Japanese language lang yung sa Prometrics. So, Japanese siya na may terms or Nihongo, yung mga caregiving terms in Nihongo, yung i-discuss ko during the Prometrics Japanese na na class. Hindi yung Nihongo na basic Nihongo. So, it's all about caregiving. Wala, Nihongo de onegaishimasu. Wala, sorry po. Philippine documents. Charing. Nihonjin desu ka? VA. So, meron pa po ba kayong questions?
Kasi 2 minutes na lang, guys. So, if meron pa kayong questions or gusto niyong mag-enroll, so i-PM nyo lang ako sa Madin Sensei na Facebook page. Bakit na kung Indonesia, Jean. Guminasay, for, wait lang. Wala, meron pa kayong question, guys? Sa review natin Sensei, Japanese lang i-enroll ko kasi okay. Sige, okay lang Sir J. Pwede naman sa Nihongo lang na Nihongo na prometric. Thank you. You're welcome, Ma'am Jean. Detashimashite. So, meron pa bang questions? So, if magpa-enroll kayo or meron pa kayong friends na gustong magpa-enroll, i-PM nyo lang ako. Then, I will upload also this orientation natin sa YouTube ko, and then I will post it sa Facebook page no yung Madin Sensei para if meron kayong mga friends na gustong ma-orient, pwede din kayong pwede niyo i-send sa kanila para malaman nila yung orientation natin. Meron pa kayong questions? Link. Ano ba yung link? Rinku. Rinku ba yun? Rinku. Wala kayong question, guys? Pwede kayo mag-on ng camera para mag-picture tayo. Sure. Baka kasi ma-off na to. Hala, off na talaga tong natin, guys. Less than a minute na lang. So, mag-smile kayo, guys. Sure.